ating maiden presentation ng programang Politika, Ensaymada at iba pa. Ako po ang inyong kasama with the rest of the hosts, si Dante Maravillas. And siguro before natin ipakilala isa-isa, siyempre ako muna po para naman yung ating mga bagong tagapanood dito sa ating programa ay makilala po kung sino itong kaharap po ninyo sa programang ito. Ako po si Dante Maravillas and I'm from Legazpi City, Albay. And ako po ay dati nang nasa trabaho na ganito kasi for close to 40 years, nasa mainstream media po ako nagtatrabaho. And after my retirement in 2016, ito tayo, nagbago tayo ng, hindi man actually nagbago, kundi yung platform natin ginamit po, yung Facebook at saka itong YouTube, ginamit natin para may pagpatuloy ang ating trabaho bilang isang journalist. And with me, as my co-host, mga kababayan, isa rin Bicolano, si Tito Juan Historiador. Gaya po ng sinabi po ni Tito Dante Maravillas, ito po ang bagong talk show po dito po sa ating bayan na sigurado tayo mapapanood po sa buong mundo ng ating pong mga kababayan na nakakalat po sa buong mundo. Gaya po ng alam po ng ating pong mga followers and subscribers, si Juan Historiador po ay isang pro-government vloggers na ang karaniwan po nating tinatakil ay kasaysayan at mga totoong pangyayari. Ako po ay isa po ding Bicolano, taga Dait, Camarines Norte po ako. Kasama din po natin ang isa po nating kapwa Bicolano, ano po, si Tito Benji. Magandang araw sa inyong lahat, mga nanonood sa amin sa Politika, Ensaymada at iba pa. Ako pala si Benji Junior Contreras from Naga City, Camarines Sur. Kababayan ni Leni Robredo na tinalo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kagaya ng dalawa ko pang kapwa Bicolano, pro administration po kaming mga vloggers. Ako po ay civil engineer by profession and a retired government employee from Land Bank of the Philippines. Ayun, maraming salamat, Tito Benji. And we have Waray, tatlong Bicolano at isang Waray from Tacloban ka, Tita Maureen? From Ormoc City, Leyte. City. Pero ito, hello sa lahat ng nanonood ngayon. Nag-join sa aming bagong collab show. Ako po si The Political Labandera or TPL3. Bakit po 3? Kasi 2 beses na po ako na-publish at na-deletean ng page. Itong pong 3 is ikatatlo ko na. So hindi ako na-experience ko na yung mga deletion, suspension and everything sa Facebook. So ako po, sila po yung mga kasamahon ko po ay mga Bicolano. Pero hindi nila alam, half Bicolana po ako. Kasi yung mother, yes, I have my mother is Bicolana. Yung father niya is from, if I believe, is Bakakay, Albay. Bakakay, Albay. Yes, po. Dito sa amin. And we have relatives from Sipokot. Sa mother side ko yon. My mom studied college sa Santa Isabel, in Naga. Yun yun. Oo. Santa Isabel. Oo, yes. So, yun yung name. Mga Bicolano. I have, yung father ko, yung sumusupport sa ating Pangulong Bongbong at sa ating Speaker of the House na si Marcos. May nabanggit si Tita TPL kanina na na-delete ba yung nawala yung dati mong page, Tita? May issue po ngayon, di ba? Deletion. Yun. Ano pang masasabi po niyo doon? Yung before, ngayon lang week pumasok yung mga balita na may mga pages, yan yun, vloggers,
yung mga kilalang vlogger, o mga kilalang vlogger kagaya ni Sas Rogando Sasot, na nawala daw yung kanyang page. Ang sinabi niya is na-delete yung page niya, yung kanyang personal account at saka yung kanyang for the motherland na page. Sinabi niya is deletion. Tapos kalaunan sinabi niya na parang biniblame niya yata yung gobyerno. Bakit nangyari yon? Nawala yung page niya. Tapos, yun sa live niya, pinakita niya na may nakalagay doon na, we suspended your account. O, siguro, meron siyang nagawang violation sa Facebook Meta community standards. Ganun naman talaga yun. Ganun naman talaga yun. Hindi ka masususpend kung wala kang nakita silang violation na ginawa mo. So, and the matter is, deletion is different from being suspended, di ba? Malayo 'yon. Yung, di ba? Kung deletion ka is mawala talaga yung page mo. Hindi mo hindi mo na ma-access. It will be taken down. Pero kung suspended, you can appeal, and then kung pwede kang mag-disagree, may option na to disagree, to appeal, and it will show kung if they will agree with if Facebook will say, okay, nagkamali kami, ibalik namin yung page mo. It happens. At saka hindi lang man si Sasot ang naapektahan ng suspensions and so-called deletion this week. Meron pa isa, kilala din, si Byron Cristobal. Ipakita natin yung post ni Byron. Yan. Byron Cristobal, sabi niya, disappeared naman yung kanyang page. Disappeared last December 31. Nawala. Sa Tagalog, nawala. So, pero meron siyang banat by YouTube channel. So, ang problema lang, sinabi niya dito sa kanyang post is martial law na dito sa Facebook. Bakit ganun? Bakit tayo nakaka-Facebook tapos siya hindi? Tapos may Tita TPL ko lang, no? May mali kasi doon sa konteksto na ginamit niya martial law na dito sa FB. Facebook Meta is an American company. Yeah. US based. Paano mag-martial law ang Philippine government dito sa FB? Yun nga yung sinasabi natin na lahat yata ng mga nangyayari sa kanila na restrictions, censorship na sinasabi nila. Tinuturo kasalanan ng gobyerno ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinuturo nila sa gobyerno. Ako mismo, yung aking page sa Facebook during the campaign, yung presidente pa noon si President Dugong. Di ba? Natanggal din yung aking Facebook account. At saka yung isa kong YouTube account, yung Dante Talks na napakalaking channel na 53 million yung views na yun at 150,000 na rin yung subscriber. Natanggal yun. Pero hindi ko tinuro si Digong. Hindi ko liname. Hindi ko nga in-announce eh. Itong mga tao ito, lahat yatang nangyayari sa kanila, ina-announce nila eh. Kasalanan ng gobyerno. Kasalanan ng gobyerno. Kasalanan ng presidente. Masyado silang pressure eh. Ako, experience ko, Nung 2021 po, yung akin pong Facebook page din, One Historiador. Kasi yung Facebook page ko ngayon, One Historiador to. Yung unang One Historiador na page ko, nasa 80k followers yun. Pero ang views po noon, nag-million views na po yun. Nawala. Sayang. Nawala po yun. Ngayon, nanisib ako, sinisib ko pa si former President Rodrigo Duterte noon. Hindi. Kasi kung ang babasihan ay itong mga sinasabi nitong mga nawalan at nasuspended daw umano ang accounts or page, ang sinisisi ay ang kasalukuyang administrasyon. Parang may mali naman yata kasi kung ganun lang din pala, edi pwede ko rin palang isisi sa dating administrasyon yung pagkawala ng page ko. Di ba? Mali naman po yung ganun. Ngayon nga, yung aking video, kaninang umaga lang sa YouTube, yung kaka-upload ko pa lang, natanggal, kung ganun, yung logic nila, isisi ko rin kay Digong. Pinaplano ko pa naman yun, sabi ko nga, pinaplano ko. Tito Dante, nakita ko yun kanina, tapos
sinasabi ko sa sarili ko, pinaplano ko na papanuurin ko sana yon. Tapos mamaya-maya sinabi mo na, nawala na yung page. Nawala na yung video mo. Hindi ko, sayang, hindi ko napanood agad. Ang problema ngayon sa mga nagsasabi na kinakawawa sila ng gobyerno na na-unpublish yung kanilang mga page, hindi lang man sila yung hindi lang man sila apektuhan noon. Pati yung kilala, yung up and coming na page na Politic PH, na-unpublish din po yun kahapon. Na-unpublish siya, napansin ng mga followers ni Politic PH na nawala siya sa Facebook around noon, lunchtime, kahapon. Sa sinabi niya, tapos pumunta siya sa kanyang Twitter account, sa X account niya, at doon sinabi niya, ano nangyari, bakit nawala yung kanyang page. In-unpublish ng Meta, ng Facebook Meta, yung kanyang page. O, ayan, nakita natin yung screenshot ng kanyang post sa Meta. Sa X. So, hindi lang pala yung mga anti-Marcos or mga tatawag na DDS SOCMED yung apektado ng mga nangyayari sa Facebook Meta kahapon or since nung December, last December and yung first week pagpasok ng bagong taon. Kasi ito si Politic PH is loyalista page, loyalista na SOCMED influencer. Nawalan yung page niya. Ang makagandahan ng kay Politic PH kahapon is nag-appeal siguro to siya, nagpadala siya ng appeal, nag-disagree siya sa at after a matter of 4-5 hours, bumalik agad, ni-republish agad ng Meta ang kanyang page. So, bumalik yung kanyang page. Hindi na, ganun lang, bumalik agad, walang drama, nag-appeal lang siya sa kailangan niya mag-appeal, tapos bumalik lang yung page niya. Hindi na kailangan gawing national concern yung kanyang kawala ng page sa Facebook. Ginawang national concern talaga Ginawang national concern ng mga followers ni Sasot, saka mismo ni Sasot, yung kanyang pagka-suspenso ng Facebook Meta sa kanyang page. At saka, yung punto, ang ganito, sa dami ng problema ng ating bansa, pag-aaksayan ba sila ng panahon ng ating gobyerno? O, di ba? Masyado na pinapalaki nila yung kanilang pagkatao na papansinin sila ng ating gobyerno. O talagang gusto nilang magpapansin. Ganun. Yun lang. Gusto lang mapapansin. Or, Hindi tayo yung pumansin sa kanila. Ito mga tito, yung meron akong nasagap na bakit daw to nangyayari, ginagawa nila ganito, nagpapapansin na baka daw na as a deflection ba? Meron silang dinedeflect na isang issue. Kaya nangyari to. Ngayong araw daw, kung narinig nyo na, kung nasagap nyo yung news, ngayong araw daw, ipapakita na yung sinasabi nila na video na nagtatawa si Presidente. Talaga ba? Oo. Ipakita na nila. Di ba ipakita nila? Ginawan ko na ng content yan. Ngayon sabi naman hindi yan man historiador, may ipapakita pa, abangan mo. Ang taas-taas ng expectation ko dyan, siguraduhin. Oo, di ba sabi, New Year, ba yun? Sabi, New Year. Pasko, New Year, tapos ngayon, 5, ngayong araw. Tagal na yan. Paano yun? Yun yung sabi nagtatawa. Meron daw silang video na ang sabi is, hawak-hawak na ng mga active, hawak-hawak na yung video ng mga active graduates ng PMA. Yun yung sinabi. Nakita na nila. Nakita na, may hawak daw. Tapos, ang problema, yung isa na... Yung pinakita ni pinakita ni Jim Paredes. O, di ba? Yung mga ganon, ang daming suspend. Yun. Suspend sila kasi wala man talaga ng kwento, Marites, haka-haka. Ang problema nila nito sa kwento ng tawas na to, tawagin nating tawas kasi tawas.
Bawal, Hmm. bawal kasi alam natin. Yung So, ano, tawas ang nila tawag natin. Oo. Itong kwento ng tawas is rehash na to. Inulit na nila to. election siya, di Kampanya ba? pa to eh. Oo. Di ba yung Election pa tayo. nag-float niyan, yung dating Pangulong Digong Oo. mismo? Yung tanong Oo. natin sa kampo ng mga Duterte, this simple, Presidente noon si Digong at may war on Oo. drugs at sinasabi, yung isang kandidato Yung isang na pangalan kandidato. ng BBM, di ba, Oo. ay gumagamit. Ba't Gamit. hindi niya pinaaresto, inoperate para pinusasan yung ating Pangulo? Exactly. Pangulo, Exactly. pinusasan, Exactly. di ba? Para hindi na sana nanalo bilang Ay, presidente. pero, Bakit hindi ay, yun ginawa? ay, Hindi Tito ba matapang Dante, siya at magaling na ano, leader? Strong Tito leader Dante, siya. meron silang excuse para dyan. Meron silang Ano excuse. daw? Ano daw? Kasi Kasi, daw, ang sabi kasi si kasi kwento daw, ni Digong, si, yung mga mayayaman tumitira sa eroplano tapos sa yacht, di mahina Hayate. siya. Hindi, Di ba? meron pa isa, Tito Ano daw Dante, na sabi? ginagawa nilang, excuse. Pinakiusapan daw ni Manang Aimee, si former Oh. president. What? Oo. So, Lumuhod pag daw. pala ng isang Oo. ng isang supporter niya, 'di ba si Super Si Mana. Ate, Ate, yun ang oo. nanalo sa kanya. So bibigyan Oo. niya ng pabor. Abor. Ganun pala sila. Oo. You see? Lumuhod daw si Manang sa kanya, sa kay former president, na huwag isali yung pangalan ni PBBM sa listahan, wag banggitin. Yun yung pinapakalat nila. Alam Yun niyo po mga tito at tita, kaya talaga napaka-importante na ang mga kababayan po natin alam nila kung paano magdistingge ng tama at chismis, tamang balita at chismis. At sa pagdidistingge po ng ganyan, importante na sa bata pa lang, mula elementary pa lang, dapat nahahasa na po ang mga bata kung paano po idistingge yung chismis at yung totoong balita, kasi mahirap na ililigaw ang isipan ng mga kabataan. And speaking of kabataan, mga estudyante, alam niyo naman, di ho ba nung nakaraan, may nagkaroon po ng issue sa mga mag-aaral po natin. Bagsak po sa yung ating mga estudyante sa PISA, yung sa rating yes. po natin sa mathematics at saka sa science at saka sa reading, bagsak tayo. At palagay ko po, tungkol po sa bagay na yan, sa education, may maibabahagi po sa ating magandang paliwanag at topic si Tito Benji. Problema kasi ngayon, parang may krisis tayo sa edukasyon. Kasi paano ba matututo ang mag-aaral kung kulang ang classroom, kung kulang ang teacher? Noong pong sa ngayon pong 2023 at 2024, meron pong kakulangan na 159,000 classroom. Pero nang naupo po yung DepEd Secretary na Laki naman. si BP Laki Sara Duterte Carpio, 91,000 lang ang shortage ng classroom noon. Nung umupo siya, after 1 year, naging 159,000. Ibig sabihin, walang nangyari. lalong lumaki ang kulang ng classroom. Ngayon po, alam niyo po, ngayong taon, nagmayabang pa ang DepEd na naka-construct sila ng libo-libong classroom. Pero yung libo-libo pala, 2,201 lang. Kumpara mo sa target nilang classroom na dapat i-construct na 6,000 plus for this year, 2023. At meron din silang naayos na 1,274 classroom. Pero alam mo po, pag kulang ang classroom, yung bata mahirap matuto sa paaralan kasi ang ginagawa ng mga public school, meron pa sa mga malalaking public school, 3 shifting ang paggamit ng isang classroom. 3 shifts ang classes. Tapos, kung hindi,
Kung ano, yung isang classroom ang sa halip na 40 student per classroom, ginagawa nilang mga 50 to 65 student. Paano ba yung matututo sardinas? yung mga mag-aaral na yon? Parang siksikan sila sa classroom. Then, ang problema naman po sa teacher. Ang problema po sa teacher, sabi ni Senator Pia Cayetano, halos 89,506 teachers ang kulang or almost 90,000 teacher ngayon pong school year 2023 to 2024. Almost 90,000 teachers ang kulang. Pero ang target nga ng DepEd, mag-hire ngayong taon ng 9,650 teachers. At pero ilan lang ang na-hire nila. 3,352 teachers ang na-hire nila ngayong taon. Hindi naman po kulang ang mga teachers, ang mga let passers kasi hindi ka pwedeng magtrabaho sa public school pag Kung hindi ka pasado. sa licensure examination for teacher. Yung parang professional board exam yan sa teacher. Katulad sa amin, sa civil engineer, meron din kaming professional board exam, civil engineers board exam. Pag hindi ka pasado, hindi ka pwede mag-practice. Di, ganon din yung teacher. Pag hindi ka pasado sa let, hindi ka pwedeng Hindi ka pwede. tumuro sa public school. Ngayon, hindi naman po kulang ang mga teachers. Kasi nga, base sa record, yung nung 2023, ngayong taon po, na licensure examination, meron pong 23,782 teachers ang pumasa sa elementary. At sa secondary, 53,995. Then, noon pong 2022, yung examination noon, ang pumasa pong teacher sa elementary, 49,783. Sa secondary, 71,080. Totalin po natin sa elementary, sa 2 taon lang, meron pong 73,565 na pumasa sa let. Sa secondary o sa high school, may pumasa pong sa 2 taon, 125,075. Sa 2 taon lang yan, both elementary and high school, ang pumasa pong teacher sa let ay 198,640 sa loob ng 2 taon po yan. Paano po sasabihin na kulang ang teacher? Ang problema nga, meron pong mga nagsasabi na matagal na silang nag-apply na maging teacher sa DepEd, let passer sila, pero ilang taon na hindi pa po sila nakukuha bilang teacher sa DepEd. Kasi nga, mas priority ng mga let passer sa public school dahil mas mataas ang salary kumpara mo sa private school. Dito po yan sa mga probinsya. Pero sa Maynila, meron po mga private school talaga matataas ang sweldo ng mga teacher. Ngayon po, yan talaga, paano ba matututo yung mga estudyante kung kulang ang classroom, kulang ang teacher? Paano sila matuto ng math, ng English? Paano matututukan ng teacher kung ang estudyante niya sa loob ng paaralan ay 60 student? Na ang idea lang ay 35 to 40 student. Yan po ang problema ng DepEd na sa tingin po natin lalong lumala dahil nga yung classroom from 91,000 shortage bago umupo yung ating concurrent DepEd secretary, naging 159,000
yung shortage ngayong taon. Yung nabasa At ko ngayon, sabi, more than 2,000 lang yung naipagawa ni Oh, naipagawa ng DepEd. 2,210 at 201. Ayun. Libo-libo nga, 2,000 Busy classroom. kasi si Inday sa kung ano-ano mga 2,000 bagay. lang. So, Yan ang problema eh. Ang unang dapat na matuto si Inday, yung secretary. Kasi yung itinuturo niya sa ating mga kabataan, yung pagiging tambaluslos. Ibig sabihin po, wala tayong kulang May sa mga teacher. panawagan na nga narinig ko Wala. yung ilang mga Sobra. congressmen. Meron pang issue na yung sa learning materials na hindi umano na i-deliver sa mga Yes. paaralan. Kasi ang sabi ng kumbaga nung tawag dito nung logistic, kailangan mo nang bayaran sila ng DepEd bago nila i-deliver sa mga schools. Ang sabi naman ni DepEd, abay kailangan muna nilang i-deliver bago sila bayaran. Ay nagturuan ngayon. Ay, ang sabi naman, Masikaso yun ng DepEd Secretary. Nakita ko, busy sa pag-akyat sa bundok. problema, ang sabi naman po ganito, yun daw ay problema pa ng nakaraang liderato ng DepEd. Administrasyon. Ito naman. tapos, Mahigit na po Yung isang taon. nakarang administrasyon, tatay niya. Liderato po ng DepEd. Kapabayaan Diba? pa daw kung nakaraang DepEd administration. so bakit ganun? Ipapasa yung let's say, problema na nga yun nung previous. So, anong Ito dapat gawin? Solusyonan nila ngayon. Dapat Solusyonan na nila ngayon. dahil siya ang Siya nakaupo. secretary. Ito Akala ko naman ba, Wala akala ko kasi ba information. ang DepEd is, di ba, sabi sa mga survey, di ba, sabi sa mga survey, bidang-bida ang DepEd. Ano ba ang sabi ng survey? Best performing government agency. Na nag-survey Paano nangyari naman, ganun? yung ang survey group yun, na ang sabi, yun ang nag-manage ng political nila, campaign during the election. So, fake news yun, fake news. Hindi to best performing. Kung ganyan may problema. Si Diba? Malu Hindi ang daw best. yung nagpa-survey. Bakit sila mag-insist na best performing yung isang ahensya na kagaya ng DepEd kung may makikitang mga problema? Yung Ito Ano talaga ba doon? Tito Benji, yung 5.5 billion 5.55 unlimited, ano yun? Billion. Magkano po? 5.55 billion. Billion pesos. Billion. Unlimited Unlimited taxes. taxes. Tapos, mga monthly Mga payments sa premium. GSIS ng mga At- teachers, collected at na from the loan. salaries. Bayad sa loan. So, kailan pa yun nangyari? Kailan pa? Bakit ganun kalaki? Bakit ganun lumubo ng ganun? Kailan pa Tapos daw yung nag-start? Sigaw sila ng sigaw, buksan daw ang libro doon sa House of Representatives. Sila muna dapat buksan Busy libro. kasi sa pagkikipag-away kay Martin. Bakit tinanawin si Martin? Ang bait-bait ng tao. Mabait mo si Speaker. Mabait si Speaker. Mabait lang si Speaker. Pero sabi Kasi- ng mga supporters nila, ang nang-aaway daw si Martin. Yung kaaway din nagsasalita. Nananahimik yung Oo, tao. lagi, Hindi ano. pumapatol sa Yun ang ganyan. sinasabi ng mga supporters. Hindi nga pala imik si Martin Romualdez. Hindi nga man yun nagsasalita. kaaway. Dito Dante, dapat bagong taon, bagong DepEd Secretary. Baka naman Ayaw. ma-resolvahan yan kung bago ang Ako, ang reading ko, Tito Benji, iniintay na lang yata ng Palasyo Malacanang na magsabi si Inday na goodbye. Di ba? Si Pangulong Bongbong nga, binitewan na yung Yung maging DA. secretary. De, Nako, baka Tito. Tito Benji. baka naman ganito nangyayari sa kabaitan, naghihintayan sila. Kasi alam natin, sa bait ni PBBM, hindi siya yung magsasabi na mag-i-initiate niyan. So, hinihintay na lang niya siguro ni PBBM na kusa na lang. Kung meron talaga pala, kusa na lang. Nahiya Kasi naman. nakakahiya. tingin ko, Nakakahiya, yung di ba? Pangulo, Nakakahiya. Oo. Nahiya naman na si Bakin. Nahiya.
Oo, Kaya yun. iniintay na lang niya na si Oo, Inay oo. Parang showbiz lang yan, ha? mag-live. Oh. Anyway, Depende, hindi ano lang, na, di ba? depende na lang sa konsyensya, depende sa konsyensya, di ba? Depende kung makonsensya or wala, o yun na yun. Ano pala kung Depende hindi sa konsensya. mag-resign, ang kawawa yung mga teacher, lalo na yung Yun na. 5.55 billion na hindi remit. Yun na. Yun na Sabi yun. sabi Hindi ng lang po COA, mga teachers ang kawawa dyan, Tito Benji. Pati Oh. mga mag-aaral natin, pati mga magulang. Hindi Abay, lang, hindi ho hindi lang mga pinapaaral sa mga DepEd. estudyante. Tapos ganun lang ang resulta. Tingnan niyo yung sa PISA. Aba Hindi halos lang ipang teachers, susunod na ng pagkain, ipampapaaral pa sa anak, tapos ganun lang ang resulta sa PISA, bagsak sa reading, bagsak sa math, sa science. Isipin po ninyo yun. Di ho ba? Kawawa Paano ang mga hindi estudyante, kawawa ang bumagsak mga sa mga magulang. ganon na yung binibigay na wala man sustansya, yung binibigay na Pulburon. pagkain, nakita mo yung binigay na Pulburon? Pulburon. Hindi, Isang hindi linggong pa, pulburon. yung Isang linggo. Nutriban. Nung panahon ng dating Pangulong Apolacay, di ba? Nutriban. Nutriban. Tapos May yung gata. skim milk. Tsaka clean. Clean. Nakaabot pa ako noon. Nakaabot pa. Bulgur. Anyway, mga tito at tita, 'di ba, education tayo ngayon. So impormasyon, balita, mga mag-aaral, kailangan hasain ang pag-iisip ng mga mag-aaral sa tamang kaalaman, sa magandang klase ng kaalaman. Ito, kaalaman po itong ibabahagi ko sa inyo, mga pamangkin. Ano po? Ang tinatawag po nating mga pamangkin, ito pong ating mga viewers. Ano po? So, gusto ko pong bigyan ng pansin, ito pong tungkol sa sinabi po ni Senator J.V. Ejercito na tungkol sa mga pro-China vloggers. Marami itong referensya pero paiiksiin ko po ito. Alam nyo, literal ha, sinabi po rito na talagang may mga pro-China vloggers na sumusuporta talaga sa China at ang kinakawawa dito sa kung tutusin, gobyerno po natin na. May kinalaman po ito, palagay ko dun sa distab issue na iyan. Ano ho, mga pamangkin. Babasahin ko po ito ng mabilis tapos ipapaliwanag ko po sa inyo. Take note ha, meron ditong babanggitin na si China ay nagre-recruit po ha ng mga eksperto pati ng mga estudyante na pinanunumpa po ng katapatan sa gobyerno po ng China. Ano po? Mga nire-recruit po nila na mga estudyanteng pinag-aaral po nila, pinanunumpa nila ng loyalty sa gobyerno ng China. Alam natin, meron tayong kapwa Pilipino din na scholar po ng China kung nagkakamali. Ano po? At meron din pong nire-recruit si China na magagaling pong mga estudyante at mga professional, mga eksperto para magtrabaho sa kanila pong gobyerno, para sa kanilang military at ekonomiya. Aba, binibigyan po ng malaking halaga na offer. May signing bonus po na tinatawag na nagkakahalaga pa nga ng nasa halagang 39 million pesos kung i-convert po sa atin pong pera. Isa-isahin po Sana natin. all. Yaman agad. Isa-isahin po Sana natin. all. Ang sabi po ni Pilipinas Today, ang referensya po nila dito ay si Senator J.V. Ejercito. Ano po? December 7, 2023. Ang sabi po dito, babasahin ko lang naman bilis, sinabi ni Senator J.V. Ejercito sa Pilipinas Today ngayong Huwebes, Disyembre 7 na may hinala siya na ilang vloggers ang binabayaran umano ng China. Ayun na, binanggit na po ano. Vloggers ang binabayaran umano ng China upang impluwensyahan ang pananaw ng publiko kaugnay ng agawan ng teritoryo ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. So matutal. Ito palang mga nangyayari na ito ng mga pro-China na alam natin umaatake ngayon sa administrasyon. Ang pinakaugat po pala ng issue niyan, West Philippine Sea. Territorial dispute po pala. So yung distab kay PBBM, malamang may kinalaman dyan na gustong patalsikin si PBBM sa pwesto kasi alam nyo naman, tinik sa lalamunan po ng China ang foreign policy ni PBBM. Correct me if I'm wrong. Yan po ang aking opinion at palagay po dyan. Ano po, ituloy natin sa ibaba. Bilang isang Pilipino, dapat nagkakaisa tayo. Sana. Kaso sila humihiwalay po yung ilang pro-China vloggers . Pero may mga ilan na pro-China, mga vloggers, sila yung mga active na pro-China na nagpapakalat ng fake news. Ayun na. Senador po ang may sabi niya na. Binabasa lang po namin sa inyo. Hindi po sa amin. Parang yung isa dyan, nagpapakalat na sabi, suspended daw, suspended daw yung Tapos,
nandyan pala din pala yung yung kanyang Facebook account. Na-restore. Sabi po Na-restore. natin, ang suspecha ko rito, the Chinese is also funding them para guluhin internally ang administrasyon. Sa madaling salita po, may monetary consideration, binabayaran. Yun po ang suspecha po ni Senator J.V. Ejercito dito po sa mga pro-China vloggers. Pag nagkaroon ng giyera, pwede natin silang kasuhan. That is the highest form of crime against the people in the country if it's against China. Treason. Treason yun. Treason yun. If it's against China, dapat lahat tayo ay nagkakaisa. Katraidoran kung hindi tayo kakampi sa Pilipinas. Tama yun. Tama, ganito din yung sinabi po ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela. Di ba tinawag din itong mga pro-China na mga traidor? Tama po yun. O din makapili. Ito pa po ang isa. Sabi, Pilipinas Today din po ito ha. Kasi in-interview po nila, mga tito at tita, si Senator JV Ejercito. May video po sila niyan sa YouTube, yung interview kay Senator JV. Kaya lang kasi may music background yun. Hindi naman natin pwedeng ipakita po dito yun. So, kinote lang nila yung ilan sa interview kay Senator JV. Ito pa po. Sa eksklusibong panayam ng Strictly Confidential by Pilipinas Today, ito po ay December 17, 2023. Sinabi ni Senator J.V. Ejercito na gulat siya nang malamang may ilang Pinoy vloggers daw ang pro-China at hinala niya binabayaran umano ito upang impluwensyahan ang publiko. Meaning, binibrainwash po mga tito at mga tita ang publiko. Ini-impluwensyahan Mga vloggers po ang tinutukoy dyan Pabor sa China bilang bahagi ng destabilization effort laban sa gobyerno ng Pilipinas. Ayun na po, binanggit na. Sabi ko sa inyo di ho ba kanina nang simula akong magpaliwanag, may kinalaman yan, palagay ko kako, sa gustong pagpapatalsik sa pwesto kay PBBM. Ang ugat po ng lahat, si China, dyan sa West Philippine Sea, kasi nga po, malaking pader po sa harapan ng mukha ng China, yung foreign policy po ni PBBM. Tinik sa lalamunan nila para ma-achieve po nila yung kanila pong mataas na ambisyon. Kailangan muna nilang patalsikin si PBBM. At may mga ginagamit ho pala itong mga ito base sa sinabi ni Senator JV na mga Pinoy din po, pro-China vloggers, para impluwensyahan, brainwash po ang ating mga kababayan. Kumbaga sa madaling salita, palabasin na mali ang administrasyon. Ang hindi ko lang talaga natantiya, di ko rin sukat akalain because in these kinds of circumstances, sa ganitong mga sitwasyon, I expect that all Filipinos would rally behind tayo binubuli ng isang superpower, in this case ang China. Dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo. Sana. Kaso hindi po ganun ang realidad, lalo na po sa social media Eto pa. Kasi involved na Tito Juan ang pera. Sabi, di ba, yung old saying, money talks. Yes. Yun ang nakakatawa. Malaki siguro talaga ang pera. Kasi malaki ang pera. Malaki ang offer. Diba, mayaman yung China Sabi ko kanina, Tita TPL, di papakita ko, hindi po tayo dito kumukuha ng chismis sa tabi-tabi lang Lihitimo po ang mga referensya natin dito. Yung iba dyan kasi, nagpa-fundraising, hindi lang yung mga vloggers. There are politicians na possibly being funded by the Chinese government. Lalo't papalapit tayo sa 2024 election. Lagi kong sinasabi, Ano yun? sa aking personal vlog, Election. na mag-ingat po tayo sa pagpipili ng ating mga susunod na leaders. Be it ngayong 2025 election, midterm, lalo na sa sa 2028 presidential. Napaka-importante yung pagdidesisyon. Hindi ko ang slogan, mahalin natin ang Pilipinas, mahal niya talaga ang Pilipinas. Di ba? Sa lang po ito, pang-brainwash lang po yun. Sabi-sabi lang. Parang pang-cover. Yan nga po yung sinabi ko natin. Nasa yung 2024 midterm election kako, yan yung panabase sa sinabi rin ng isang eksperto sa politika. Yan ay panahon para yung mga may ambisyon sa bansa natin, ipanahon yan ng pagtatanim ng kaalyado. Kaya mag-ingat po kayo, mga pamangkin, mga kababayan. Piliin ninyong mabuti. Alamin ninyo yung puso at background ng politiko na tumatakbo. Huwag po basta bubuto ng dahil lang po sa pera. Huwag yung gagawing province yung Pilipinas. Huwag yung gagawing province yung Pilipinas. Di ba? Hindi, So, baka naman kasi marami yung warning ni Juan, sino to? Yung ambassador natin sa Amerika, si Romualdez. Romualdez. Yun.
nag-warning siya. Mahirap niya na hindi natin ito bibigyan ng tamang seryosong response. Mahirap niya na isang araw baka wala na tayong bansa. Yung Pilipinas. Ganon Probinsya seryoso. na ng China. Di ba? Baka maging probinsya na tayo ng China. Di ba may sisterhood yung Meron may po. sisterhood Davao sa- City, Sisterhood City. Davao Tatlong City, city. under the administration of Vice President Inday Sara Duterte when she was a mayor of Davao City, pinakipag-sisterhood niya po ang Davao Sister. City sa ilang probinsya ng China. Partnership po yun kasi ang purpose is foreign investment. Alam niyo naman 'di ba, yung foreign investment. Okay naman sana ang foreign investment po. Ganoon naman talaga. Okay, okay lang. Basta walang Oh, kulat pero kung pupunta tayo, May pero collateral yung kasi sabihin na pupunta doon. yung Pag investment tingnan mo- at walang kolatilya na at stake yung ating resources dito sa West Philippine Sea or mismong yung ating territory. Wala man problema yung mga Chinese. Ang dami nating Chinese na kaibigan na pumunta rito to invest. Pero kung ang intention pumunta rito to invest para magtiktik kasama doon sa intention Espionage. nila at i-brainwash yung mga Filipino at gamitin yung mga political leaders para walang resistance sa kanilang pangangamkam sa ating lupain, yun ang hindi po pwede. Di ba? Speaking po yan sa foreign investment po na yan. Alam niyo po ba, mga tito ko at mga tita, mga pamangkin, ang Africa, ilang bansa sa Africa ang nabaon po sa utang sa China, yung tinatawag po nilang Belt and Road Initiative. Ito po palang Belt and Road Initiative, scheme ni China. Ginagamit po pala nila yan Scheme. para magkaroon ng political control sa isang bansa. Talaga po palang ang China ay nakikialam po internally. Nanghihimasok sila. Actually, ginawa na po nila yan sa Australia at saka po sa Canada. Inimbestigahan mo nga po ng Kongreso ng Australia. Yun pong panghihimasok ng China. Nakikialam po sila sa political and domestic affairs po ng isang bansa, kagaya po ng mga bansa dyan sa Africa na baon sa utang. Mabuti na lang po ang administrasyon natin, ito po nga railroads projects na dating pinunduhan po ng gobyerno dati ng China during the past administration, the former administration. Kumalas na po ang gobyerno natin dyan. And take note, Kinancel. ang Italy po, take note, Italy po yan maunlad na bansa ang Italy, kumalas na din po sa Belt and Road Initiative ng China dahil nga po dyan sa mga issue po na yan na may hidden agenda si China. See? Hidden Pati po agenda. kasi nila yan, ginagamit nila as their weapon para i-enslave yung kanilang mga karatig bansa for dominance kasi. World dominance yung Exactly po. they want to compete America in Exactly the so-called the New World Order. So, Exactly. yun actually yung pinakang motibo ng China. At gumagamit sila ng mga double talk para linlangin yung mga kausap nila. Kaya tingnan ninyo yung mga naging kaibigan, close friend ng China, mahilig din sa double talk. Pag sinabing di tatakbo pala. Actually, marami pong bansa sa Africa. Hindi lang po isa, marami po. Marami. Kasi pagbibigay ngayon ng trabaho at kumbaga pinagkukunan ngayon ng pinagkakakitaan ng mga Africans yung Belt and Road Initiative po ni China. Actually, hindi lang po sa Belt and Road Initiatives, pati na po sa pag-exploit po ng mga natural oil and gas deposit po sa Africa. Isa po yan sa pinagkukunan po ng enerhiya ng China. At tumadaan yan, siyempre, tinatransport yan via ocean dyan sa sa South China Sea. South China Sea. And speaking, yung sinabi ni Tito Dante na gusto nilang makipag-compete sa Amerika, actually hindi lang po yan trade. Military purpose din po yan. Kasi tingnan niyo po i-visualize po natin. Economic Sa and South China sila lang. military dominance, yung objective Sa South China ng sila lang mga po. Chinese. Tingnan po ninyo sa South China sinalamang po. Military, tingnan natin military purpose. Sa Mischief Reef, meron na po silang military facility. May high-tech radar system na nga din. Yung Mischief Reef is within our exclusive economic zone. Kinamkam po nila yun. Meron din po silang meron din po military base sa Cambodia, sa Sihanoukville, na funded by China. Dalawa na military base Meron din, labas po tayo ng Pasipiko, sa West Pacific.
sa may Australia, dyan po sa Solomon Islands. Meron na po silang, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, meron na din po silang security pack sa Solomon Islands. Nabalita nga, nagtatransport na sila doon ng mga baril. Eh, ang sabi po, kwan lang daw po yun. Armas. Kumbaga, yung nagamit ng mga C-80. Pero hindi eh. Hindi eh, kasi legit po yung report. Itinanggi lang ng China. Then, tatlo na, ano ho? Labas po tayo ng Indo-Pacific. Punta po tayo dyan sa may Red Sea. Meron din po dyan na military base dyan sa Djibouti, Africa, sa Red Sea. Meron din po dyan military base na funded din po ng China. Lumalawak po yung gustong impluensyahan ni China. Kaya nga po, paniwala ako sa sinasabi ni Tito Dante na nakikipag-compete sila sa Amerika for dominance. Totoo World po yun. dominance. Yun ang pinaka-objective. Kaya naging very aggressive sila dito kasi sa kanilang paniwala, itong Asia, just like the belief before ng Imperial Japan, na Asia should be for Asians. Ganon. So, yun ang din ang nasa isip ng China. Okay. Tuloy po tayo kasi nabanggit kanina yung makapili ni Tito Benji. Ito yan eh. Oh, si Commodore J. Tariela na ito ha. Ang sabi ni Senator pro-China vloggers, tinawag ding traidor, binabayaran. Ang sabi naman ni Commodore J. Tariela, modern, makapili, pro-China din, traidor din. So, dalawa Sabi niya, Tokmin. dalawa ng mataas na opisyal ng gobyerno natin ang may sabi. Palagay ko hindi na po ito basta kuro-kuro lang o hinala. Matataas na opisyal na po ng gobyerno yan eh. Ito pa. Itong sinasabi po ni Meta ha, kasi napag-usapan natin kanina ng Tita TPL, di ba? Yung sa mga account suspension na yan, deletion na yan. Oo. Oo. Yung libo-libo pong Meta accounts, Meta kasi dati Facebook di po ba? Ang sinipa ni Meta, natuklasan ni Meta mismo na yun po pala ay kontrolado ng China. Wait, sandali lang. Oy. Kaipokrito naman itong gobyerno na ito ng China kasi nakaban sa China ang Meta or ang Facebook. Tapos gobyerno bawal. mismo gamit ng Facebook. Anong klaseng gobyerno yan? Ang purpose po is para to attack the Philippines tungkol sa disinformation na kung saan palagay ko dyan ginagamit itong mga pro-China vloggers. Anong sabi po dito ni Meta? Meta, ito nakita naman po nila pakita ko sa inyo. Makikita mismo naman nila sa itaas yung URL Ayan Legit po ito nasa Meta po tayo. Removing coordinated inauthentic behavior, September 20 to 2020. Hindi lang ito may mainstream media pa po na balita. We remove 2 separate networks for violating our policy against coordinated inauthentic behavior. One of these networks originated in China and the other in the Philippines. Magkauna yun, China and Philippines. Ang sabi po dito sa ibaba, in each case, the people behind this activity coordinated with one another and used fake accounts. Take note the word, fake accounts, as a central part of their operations. Ano yun? Anong purpose nun? To mislead people. Same. Yung nililigaw daw po ang taong bayan, yung sinabi kanina dun sa nauna po nating referensya. To mislead people about who they are and what they are doing. And that was the basis for our action. When we investigate and remove these operations, we focus on behavior rather than content. Ito na yung mga kanina, di ba? Yung mga suspension and deletion na yan. Oo. Na sila, bali na strike out sila dahil sa algorithm din. Kung nakita, may nakita, Hindi lang basta dahil sa content, kundi dahil po sa behavior. See? And behavior will be detected by algorithms. Diba? Yun. Algorithm yan, meron po na yan yung kanilang mismong tao. Bine-verify mismo ng kanilang empleyado na yon. Punta na po tayo doon sa nagpapaaral, scholarship ni China. Eto na. Yun po yung tinatawag na, ito yan. Yun po yung tinatawag na Chinese Government Scholarships or yung CSC na tinatawag po nila or Chinese Scholarship Council. Anong sabi po dito? Ito German po ito. Ito yung ang ating pong referensya, tingnan po ninyo.
Sabi ko nga po sa inyo, lihitimo ang lahat ng ating referensya. Europe, China, German University ends ties with China scholarship scheme. Bakit sila kumalas sa scholarship scheme na yan ni China? Kasi ang sabi po dito, a prestigious German university has decided to suspend collaboration with students funded by China Scholarship Council to reduce the risk of industrial espionage. Naniniktik po, nag-i-espiya. Yun pala yun, ginagamit po pala nila yung scholarship program. Tito Juan, di Kaya ba meron nga, tayong Tito Juan. meron tayong, Tito Juan, meron tayong merong isang, may scholar may scholar sa China ngayon. Actually Yung po, ating armed forces, di ba? Yung na-expose doon sa Senate investigation ni sino to? Ni Senator Jinggoy Estrada. Iwan ko kung pinatigil na yon. Yung Pinatigil po, pagkakala natin po. ng mga Pinatigil, officers pinasuspend, ng suspended. forces sa Beijing Military Academy. So, hindi na natin masubaybayan. Iwan ko sa inyo kung may data kayo noon. Meron po, kung ginawa sino po ng ang content. author noon. Opo. Si mismong si Sir Browner mismo ang may sabi na pinasuspend po ng AFP yung sinasabi Yung training. Pinauwi na yung mga estudyante, Sa panahon yung mga ni PMA, sa panahon nyo ni Digong. Hindi lang PMA, kundi mga pati colonel na, police. Oo, mga ano na. police officials, Oo, and meron. the armed forces. Mga Pinauwi na high-ranking sila. official na. Imagine, dinodoktrina doon. Talagang Doon sila magiging very tina-training. sympathetic. Noon, ito Baka pa itong po. baka itong mga retired PMEer, nauna na itong pinadala doon. Kaya sympathetic dito sa mga pro-China politician. Kaya mabilis sila mag-sign ng manifesto. I think Bilis. parte sila ng distab ngayon. Ito pa po. Paano ito ginagamit ni China, itong scholarship program nila for espionage? Ito yan nasa 6th paragraph. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 po. Ha? Maganda to The reason behind this decision, kung bakit kumala sa scholarship program na yan, si Germany, is that this CSC or yung China Scholarship Council students sign, ito na po, yung mga scholar po nila, sign a contract in which they pledge absolute allegiance po to the state. Kaninong state? Sa China. As well as undertaking to remain in contract with Chinese embassy at all times. Mayroon silang pong coordination, komunikasyon sa gobyerno ng China sa lahat ng pagkakataon. And to return to China, to serve, ito yung mas mabigat to serve their country after completing their scholarship. Pupunta ka pa naman China pagkatapos mong graduate, magsiservisyo ka sa kanila. Manunumpa ka sa kanila ng katapatan sa gobyerno nila. Yung scholar nila, nanunumpa ng katapatan sa gobyerno po nila. At doon sa panunumpa na yun, kasama po doon na sila ay mayroong komunikasyon sa China sa lahat ng pagkakataon at pagkatapos ng pag-graduate, abay pupunta ka sa China, magsiservisyo ka sa kanila. So napaka-importante na imulat natin yung ating mga kababayan sa pamamagitan ng ating vlog, itong ating programang punong-puno ng Insaymada. Pro-China talaga yung Maliban pa narrative niya. doon, maliban pa doon, 2017, may collaboration ng PDP Laban at yung Communist Party of China. 2017 pa yan. Yes. Kaninong Nag-meeting pa partido ang PDP Laban? Siyempre, kay dating ex-president Digong. May collaboration sila at sabi nga noon, ilang beses nang pumunta yung mga members ng PDP Laban sa China para makipag mingle, Meeting. sabi ko baka anong ituturo noon? Siyempre, yung mga ideolohiya ng komunista. Ito pa, yung sinasabi ko po kanina na nagre-recruit si China. Ito na, simulan po natin sa recruitment. Ito po yung tinatawag na Chinese Talent Program Tracker. Yung paraan ni China ng pagre-recruit. Hindi lang po yan mga expert hindi lang mga may degree, kundi pati na po mga estudyante, magagaling na estudyante. China operates a number of party and state-sponsored talent programs to recruit researchers, Chinese citizens, and non-citizens alike
to bolster its strategic civilian and military goals. Yun pala yung purpose, civilian and military goals. Eh, hindi ba't may military presence po sila sa West Philippine Sea? Sabi po ng FBI, inimbestigahan nila. FBI ito ha, mga pamangkin. Hindi po ito galing sa tabi-tabi lang. Hindi po ito usapang marites lang. The China threat, Chinese talent plans encourage trade secret theft. Nagnanakaw, trade secret theft sa trade. Economic espionage. What are the talent plans? Foreign government-sponsored talent recruitment programs or talent plans to bring outside knowledge and innovation back to their countries. Nagnanakaw po pala sila ng estratehiya. And sometimes that means stealing trade secrets, breaking export control laws, or violating conflict of interest policies to do so. So hindi nakakapagtaka kung bakit ginagawa po nila yan dito sa Pilipinas. Eh, yung mga pro-China, nandyan sila. Pati na po itong mga eksperto pa nga daw po eh. Hindi ako nagkakamali. Meron pong mga expert na ng gobyerno ng Pilipinas at pinapapugi po si China, di ba? Mga tito at tita, mayroon yan. Alam na. Sabi dito, karamihan yan, yung mga scholars nila, funded nila, at that's the usual. Nakikita ko sila sa mga mainstream media na ini-interview ng mga reporters at yung mga sinasabi nila favoring the government the of China. So binibilog yung isipan ng mga So Pilipino. Tito Juan, Mga tawag sa kanila mga think tank nila. Although Tito Juan, think tank, hindi man lang sa kanila yun. Kahit yung America, other countries in Europe, meron din gano'n. Kanya-kanyang interest kasi. Totoo naman po yun. Tito Juan, meron akong tanong. So kung talent sila ng China, di meron silang talent fee? Yes, at ito na nga yung i-discuss ko. Yan na yun, no? Inquirer po yan, ha? Local media po yan, ha? Inquirer po yan, yun. Anong sabi dito? China quietly recruits overseas cheap talent as US tighten curbs. So, trade pa rin, ano? Anong sabi dito? For a decade until 2018, China sought to recruit elite foreign-trained scientists under a lavishly funded program that Washington viewed as threat to US. Ito yung sinasabi ni Tito Dante, na dominance. May kinalaman po ito doon. Anong sabi dito? 2 years after it stopped promoting the 1,000 talent plans amid US investigation of scientists, China quietly revived the initiative under a new name and format as part of a broader mission to accelerate its tech proficiency, according to 3 sources with knowledge of the matter and Reuters, a review of over 500 government documents spanning 2019 to 2023. Ito na, sa ibaba. The revamped recruitment drive, reported and detailed by Reuters for the first time, offers perks including home purchase. Aba, may bahay pa po. May bahay. House. Wow. So, libreng bahay. Libreng bahay. Libreng bahay. Home purchase subsidies daw po eh. And typical signing bonuses of 3 to 5 million yuan or 420,000 pesos to $700 to $700,000 na 3 people. Dollars? Dollars. Yung $700,000 po, kung i-convert mo po yan sa peso, sa 55 na lang. Sa 55 na lang po. Nasa 39 million pesos po yan. Roughly. Laki. Sana all. Sana all. So yung isa so talagang nakakapaniwala yung yung consultation fee na 1M per month. Pwede 'yon. So hindi tayo magtataka. Hindi tayo pwede yung 1M per month ang consultation fee. Bayad yun. Bayad. Bayad yun sa yaman ng China. Ala. Million sa akin yung 1 million per month. Sino nga ba yung tumatanggap ng ganon? May kilala kang ganon? Parang narinig ko yun dun sa investigation. Alam ko, ang dati sa basta mga consultation fee, kung magaling ka talaga, yung mga expert talaga na consultation fee is 150 to 250,000 pesos. Ano na yun either ano na yun, malaki na yun, mga
masteral na yon, PhD, 150 to 250,000 pesos per month. Depende sa kumpanya, sa private company. Pero yun yung reasonable amount for a consultation fee. Pero yung 1 M per month, tapos naman kasi na 1 million per month na consultation, ang nakataya doon yung West Philippines eh. Kaya yung di ba? Kaya reasonable naman yung yung 1 million per month. Yung gastos na yan ni China, totoo po ito dahil hindi lang po isang mainstream media ang nagbalita nito. Ito po, si Philistar. China is spending billions to spread disinformation. US report. Anong sabi dito? Disinformation, ha? China is spending billions of dollars globally to spread disinformation and threatening to cause a sharp contraction in freedom of speech around the world. The US State Department warned in a report published. Sa madaling salita, gumagastos po sila ng bilyon-bilyong dolyares sa trabaho po nila na yan. Meron sa madaling salita, yung sa mga madaling feeders salita, ng fake news dito sa Pilipinas, napakasipag. Because of that, siguro pag-usapan naman natin yung pagkapraning ni Yung sa ICC po, sa Roque, yung tungkol sa ICC. kasi may sabi silang masok. Tingnan mo siya na. Praning. Labas-masok daw yung ICC dito sa Pinas. Ang alam Sino ko, nagsabi yung niyan? labas-masok sa China eh. Ano nga? sa China siguro. Sila siguro. Sinasabi Itong niya kanina labas-masok confirm yung na po ba ICC. Hindi confirm na po ba nila yan? Hindi niya Confirm na po ba? pinapalagay kung bakit labas-masok Hindi yan. siya. Baka ito marites lang nila, hindi pa naman confirm. Sinuplayan ni DOJ Secretary Remulla, wala daw, di daw. Si Secretary Boying sabi, ako, sa tingin ko man lang, itong si Harry Roque, gusto lang niya mag-create ng tawag dito, recall. controversy. Yung Na recall. ina-accuse niya kasi na nagbago daw ng isip yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa posisyon dito sa ICC. Inunahan niya yung Hindi presidente. nagbago ng isip yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sila nagbago din ng isip. Oo. Sila yung nauna. Diba? Sila yung una nagbagong isip. Sila yung nauna na nagbago ng isip ng support sa unit team. O di ba dati kasama sa unit team, kaya lang talo. O ngayon, dati tawag dito, pa-jab-jab lang siya. Ngayon all out na eh, yung ginagawa niya. So sila lang ang may karapatan na magbago yung isip sa issue ng ICC. Walang permanente sa mundo. Only change. So Yun sila lang. lang yung may karapatan na magbago ng posisyon. Di ba? And bakit nila laging ina-accuse dito yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Unang-una, ang nag-initiate ng resolution, nagpasa ng resolution, yung isang congressman. Una yung sa Makabayan Black, wala mang control doon sa Makabayan Black yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit si Martin. Kahit sino. Yung mga Makabayan Black, dati na yung ganyan. Oo. Di ba? Dati na opposition. Dati na oppose. Kahit Dati lagi yan oppose. Kahit panahon sinong pa. umupo na speaker dyan, sabi nila nakikipagsabuatan si Martin dito sa mga Makabayan Black. Paano makipagsabuatan si Martin? Si Martin kasi Speaker of the House. As Speaker of the House, ang trabaho niya Lahat. ay see to it na lahat ng mga members ng Congress ay nagtatrabaho based sa objective na makapaglingkod. All of these people may objective naman na makapaglingkod, di ba? Kahit ito mga nasa party list, lalo nang napraning sila nang ang isang congressman from Manila, si Abante? si Congressman Abante. Siya na yung nagsulong. Si Congressman Abante, hindi mo man yan madiktahan.
Bakit alam ko? Pastor itong si ano? Baptist pastor. At saka Itong kasali si, ano, di ba? May sariling prinsipyo. Eh, Di ba nagkataon si- yung Chairman Committee on Human Rights and Justice. So sa kanyang pag-iisip, tama lang na papasokin na yung At saka ICC. at saka problema din ng yung mga natatakot na papraning sa ICC, yung si Congressman Abante is majority kasali na sa majority block. Majority block na siya, sumali di ba? Oo, Oo. So, sumali siya. oo, Hindi pa majority pwedeng block. hindi siya sumali. Iyon ang gusto niya eh. Iyon ang belief niya na Oo. conforme siya sa ginagawa ng majority of the congressmen at sa direksyon na binibigay ng ating Speaker of the House. Itong mga taong ito, sabay turo agad sa ating una sa ating Pangulo, pangalawa kay Sunod, Martin Romualdez. si Martin Moldes. Sabi nga natin, mga titos and tita, itong mga problema na kanilang kinakaharap, ang may gawa nito, sila 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 talaga. ang may gawa Sila, niyan. sila yung gumawa ng multo. Sila yung nagawa ng ICC, multo. bakit nangingialam yung ICC? Kasi inireklamo sila sa ICC ng mga inagrabyado nila. Mm. Kung wala silang inagrabyado sana during the time of during their administration, di walang ganito. Di ba? So, konsekwensya lang siya ng kanilang mga maling gawain. Tapos turo Tsaka sila ingay, at saka yung ingay nila, yung maingay sila. Oo. Maingay. Maingay sila sa hindi dapat Dati niingay. maingay talaga sila. Mana-mana lang yan. Mana-mana. Mana-mana. At saka, Hindi ito sila, na hindi, masyado na silang praning sa multo na Sila lang gumawa. oo, Di ba? oo, sila yung Hindi nga maramdaman pala ng gobyerno. Sabi ni DOJ Secretary Remulla, wala man na niya. Kasi pag may pumasok kanya, malalaman namin. Kasi itong mga investigators na to will surely coordinate with us. Kasi yung iimbestigahan nila, siyempre kukuha ng data sa PNP, kukuha ng data sa Human Rights Commission. Wala mang sinasabi kahit nga yung Commission on Human Rights na kalaban nila, wala mang sinasabi na pumasok na. Ang nagsabi man lang iwan ko kung ano yung motibo. hindi, malalaman Sabi niya, yan eh. A1 source daw. A1 lang source, wow. A1 source, presidente siya. Ang A1, ang Mali. presidente lang ang nakaka-A1, di ba? Tsaka Bakit A1 nalalaman source niya kung sino is yung sa source niya. lang, military lang ang A1 is for military, sa national security, tsaka sa presidente. Di ba? Yun man yun. Ang problema kasi Actually, nila, bakit sila nagsasabi na nakapasok yung ICC na malalaman yan pagpasok pa lang sa bansa. Sa airport pa Pagpasok lang, pa yan sa airport. Yes, airport pa lang, maka-flag na yun sila kung taga ICC sila, Sa maka-flag na Bureau of yun. Uy, Immigration. Bureau of Immigration natin. At Maka-flag saka, agad yun. hindi sila Oo. naniniwala kay Solicitor General Medardo Guevara. Si Guevara dati nilang opisyal. At anong posisyon yan? Justice Secretary siya, di ba? Yung Oo. pumalit kay Aguirre. Oo. di ba? Ngayon, Solicitor General na siya. Ngayon, Solicitor General ng Present Administration. Wala silang tiwala kay Medardo Guevara. Sabi ni Solicitor General Medardo Guevara, kahit anya pumasok sila dito, hindi namin pipigilin na pumasok sila ng gatong dito. Oo. Pero anya, we will not cooperate. Wala silang tiwala. Hindi man daw magko-cooperate. Kasi paranoid na sila. Paranoid na nga. Paranoid na nga, 'di ba? Yung gusto nila, ang tema nila is kung kakantiin si FPRRD at si BP Inday, kung kakantiin nga kahit nino man magkakagulo. Yun yung Gusto promise nilang nila. gamitin yun bilang Yes. panggatong staff. Panggatong, Yun yung yes. sinasabi. Oo. Ang gusto nilang narrative, Yes. yung ating Pangulong Bongbong Marcos nagsabuatan na with Congress, na kanyang pinsan na si Martin, para ipahuli sa Huli. mga taga-ICC
itong mag-ama, Oo. Yun ang- Yun yung gatong. Gatong yun. Yun yung gatong. supporters nila na umalsa. Oo. Oo. So, Lalo gusto na talaga yung nila gulo. mga retired generals. Kasi Oo. yung mga active generals, hindi man yun gagalaw kasi at stake yung kanilang posisyon. Yung sa retired, at stake yung So, kanilang retirement. Yung mga sa retired, at stake yung kanilang retirement pay. Di ba? Ayun man lang ang pwede nilang gawin, yung manggatong ng manggatong. Kaya Gatong. lang, nakita ninyo, kung ano-anong mga manifesto, mga pinipirmahan, pinapalabas nila ng mga retired PMers. Yung banta nilang destabilization, parang kudita. Oh. Yan na yun. Yan yung inaano nila na kudita. And speaking, may paliwanag tayo dyan. Ikuha muna po ako ng referensya. Ito po yan eh. Yung taktika Bakit? na ginagamit po ni China, parte pa po yan kung hindi ako nagkakamali. China vows to keep up military pressure on Philippines as territorial dispute grow. Hindi po talaga tayo tatantanan ni China. Ay, sabi po dito ito po ay Japan Today, mainstream media po ito ng Japan, Hindi nila tayo tatantanan hanggat hindi nila nakukuha yung gusto nila sa atin. At ang target po talaga nila, ito po sabi po rito talaga pong Pilipinas ang target po nila China disinformation campaign in the Philippines. Philippines po talaga target nila. The Philippines has been the perfect target for Chinese political interference. Ayun na, political interference po. Pilipinas daw po ang talagang perfect target po ni China. Malinaw na malinaw, the diplomat naman po ito. So, palagay ko, itong nangyayari ito, kung ang foreign policy po ni PBBM tinik sa lalamunan ng China, lahat po ito yata magkakaunay. Sa palagay ko, kung di ako nagkakamali. Pati na po itong dyan sa House of Representatives, magkakaugnay na yan sa palagay ko kasi ang pinakalegal na paraan, kung hindi ako nagkakamali, para mapatalsik nila si PBBM sa pwesto ni China, gagamit siya natural ng mga nasa posisyon din at ng mga pro-China vloggers. Political interference daw, sabi ni the diplomat true. Bale, plan A. Impeachment. Impeachment Impeachment case sa Congress. So, kailangan Hindi naman naman plan B, actually. Oo. Sa aking paniwala lang, Adi, so, ganun In-implement yung na kung nila. impeachment. Oh. in-implement na nila yung plan B. Kaya lang, nasupla. Yun ang naging result ng pagiging popular ng term na tambaluslos. Ibig sabihin, may plan A, may plan B, may plan C, may plan D hanggang sa mag-success. Planado Oo, talaga. ganun talaga. Mga tito ko at mga tita na ko po, hindi pa ba nadala ang ating mga kababayan sa nangyari sa nakaraan sa bansa po natin? Kung gusto na naman patalsikin ang administrasyon sa kasalukuyan, tingnan po ninyo ang history. Bawat pagpapalit po ng presidente sa pamamagitan ng ganyang paraan, bumabagsak po ang Pilipinas. Yun nga lang pong aftermath ng pagpabagsak kay Pangulong Marcos Sr. Yung aftermath, yung effect hanggang ngayon ramdam natin. Yung kay Erap, Oo. nung si Erap pinabagsak, bagsak din ekonomiya natin. Ang gusto po ng ating mga kababayan, kung papalitan na naman ang administrasyon, back to zero tayo, maganda na po ang kalagayan ng Pilipinas ngayon, gumaganda na, nahahanay na po ang pag-unlad ng ekonomiya natin sa mga nangunguna sa listahan po sa buong mundo. Survey po yun, International Monetary Fund, ginawa na natin ng content po yan ng inyong lingkod Totoo po yan. Tapos anong gusto natin? Pabagsakin na naman ang bagong gobyerno, magpalit ng bagong presidente, bagsak na naman bansa natin, back to zero tayo. Ayaw po ba ninyo ng pag-unlad? Gusto nyo lagi nasa number 1 po tayo? Nasa first step lagi? Mag-isip po kayo mga kababayan. Maging matalino po kayo. Basta hindi mangyayari yan. Basta tayong mga mamamayang Pilipino, suportahan natin si Pangulong Bongbong Marcos at si Speaker Martin Romualdez. Si Speaker Martin Romualdez, hanggang nakaupo yan, Hindi magagalaw. impeach ang Oo. ating May immunity Pangulong yan Bongbong Marcos. Kaya Double. suportahan natin si Speaker. Saka ito po, yung sabing ko dita, ako hindi naniniwala po kasi ito lang Unang-una nakikita ko ang suporta ng Armed Forces of the Philippines buo kay PBBM. Pangalawa, itong sinasabi nila na sila yung mga bakit sila kung talagang may plano sila ng kudita, bakit nila binabandera na agad sa social media?
Di ba? Ay, Ang sinisikreto lang. kudita, para Di ba? magtagumpay, dapat secretive siya. Pero Yeah. pag yung kudita laging ina-announce, hindi man yun matutuloy. Kaya nga sabi ko, So, parang, lahat man lang parang, yan, kung sa Bicol, ablada. Oh, Bulagas pananakot. man lang yan. Yung mga pananakot yung mga lumalabas ng mga PMEers. Wala man yun. sabi ko, kaya nga sabi ko, parang ito'y panggulpi di gulat lang. Pag nagulat ang gobyerno natin, di kawawa. Tingin ko gusto lang nilang sumikat, baka pagdating ng oras, mapaniwala yung mga tao. Ang iba dyan, magla-line up for senator na sa, sa Malapit na. 2025. Yung nasa Amerika daw po tatakbong senadora. Senadora, yung nasa Amerika. Tatakbo daw Ganun pong ba? senadora. So, tumakbo sila, wala mang problema. Takbo Nasa sila taong dito, bayan naman ang takbo ulit doon. desisyon. So, yun lang ho, mga pamangkin ng amin pong mahihahatid sa inyo ng mga balita, impormasyon at katotohanan. Pero bago po tayo magtapos mga tito at mga tita, baka po may kaunting pahabol kayo dyan na kunting sasabihin po. Si Tita TPL, anong sabi? Ano ba ang mapapayo ko sa ating mga mga pamangkin? Sa ngayong social media, dapat po tayo maging maingat sa mga pinapanood natin, pinapaniwalaan natin. Hindi ibig sabihin po na madaming nakafollow sa isang social media influencer or personality, lahat po ng sinasabi nila is katotohanan na. Kailangan po din yung isipin at buksan yung pag-iisip na i-question nyo yung sinasabi or naratibo nung yung social media influencer. Hindi po basihan ng kredibilidad ang kadami-dami ng kanyang mga followers. Yun po yun. Sometimes, dapat din tingnan lang natin yung pinapaniwalaan natin. Huwag po tayong magpa-uto-uto. Sa akin naman, mga titos and tita, siguro, yung ating mga kababayan sa buong mundo, ugaliin lang po ninyo na manood simula ngayon dito sa aming programa, Politika in Saymada, at iba pa, para hindi po kayo maligaw sa kung ano-anong mga kwento na inyong naririnig po sa social media. Hindi ko naman sinasabi na we have the monopoly of truth. Hindi yon. Ang sa amin naman, you check the news, yung mga kwento, para hindi po kayo malito at hindi po kayo maligaw at hindi kayo maloko. Ako po si Dante Maravillas. Maraming salamat po sa inyo. Si Tito Benji po, mukhang may konting sasabihin pa po. Yung sinasabi ko, meron ako nabasa kaninang comment. Yung follower na nating 4, hindi umabot sa kalahati nung scholar ng China. Wala naman doon sa follower. Kasi yung sinasabi natin ay pawang katotohanan lang. At Correct, exactly. tayong basihan. Tayo ay maka-Pilipino, suportado natin ang administrasyon. Pero yung sinasabi nilang malaking following na andun sa China, puro naman yun pro-China. Kung sabi nga ni Commodore J. Tariela, modern makapili. Kaya dapat piliin natin mga netizens, mga kapwa ko, na yung sumusuporta sa kapwa natin Pilipino. Ako naman po, ang masasabi ko, mahalin muna natin ang bansang Pilipinas bago ang bansang China. Saan po ba talaga kayo? Demokrasya o komunismo? Ako, mas pipiliin ko po demokrasya dahil nandito po ang karapatan natin at kalayaan natin. Ano bang gusto ninyo na itong bansa natin makontrol ng komunismong China? Baka po pagdating pati dyan sa kalsada, batas trapiko ng komunistang bansa ang susundin natin. Mag-isip po kayo. Huwag po kayong basta-basta naniniwala. Isipin po muna ninyo ang kapakanan ng bansa po natin. Pag naniwala kayo at nagpauto sa mga nambubulan na yan na ginagamit ng China, kawawa na naman tayo. Mag-isip po kayo mga kababayan. So, hanggang dito na lamang po mga pamangkin namin ang amin pong maihahatid sa inyo ngayon. Ako po si Juan Historiador, nakasama po natin si Tito Benje
at saka po si Tito Dante Maravillas, at syempre ang nag-iisa po naming muse, si Tita TPL. Muli po, abangan po ninyo kami sa susunod na Biyernes. Pareho po yan sa Facebook at saka po sa YouTube. Sa ngayon po, regular content lang po muna kami kasi kailangan po muna naming ma-meet yung requirements po ni Meta at saka po ni YouTube bago kami makapag-live stream. So sa susunod po ulit na balitaktakan at talakayan po natin dito po sa Politika